March 16, 1986, New Delhi, India. Isipin mo ang sitwasyon. Tihar Jail, isa sa pinakamalaki, pinakamabaho at pinakamahigpit na kulungan sa buong Asya. Amoy ng pawis, ihi at mainit na semento. Rumaragasa ang init. Sa gitna ng impyernong ito, isang lalaki ang kalmado. Nakasuot ng malinis at plantsadong damit. Nakangiti. Pangalan niya, Charles Sobraj. Inilalabas niya ang isang tray ng peda, mga matatamis na kakaning gawa sa gatas na paborito sa India. Iniaabot niya ito sa mga gwardya. "Birthday ko," sabi niya. Kinain ng mga gwardya. Umiti pabalik. Ilang minuto ang lumipas. Ang pawis sa noo ng hepe ng mga gwardya ay lumapot. Nanlabo ang paningin niya. Bagsak. Isang gwardya ang napasandal sa rehas. Nabitawan ng baril. Bagsak. 7 armadong opisyal ang bumagsak sa sahig, tulog na tulog. Kalmadong humakbang si Sobraj sa ibabaw ng mga katawan nila. Kinuha niya ang susi, binuksan ang gate at naglakad palabas ng Tihar Jail na parang namamasyal lang sa parke. Pero heto ang nakakabaliw na bahagi. Ang malaking kabalintunaan na hindi maintindihan ng pulisya. Si Charles Sobraj ay meron na lang ilang linggo bago matapos ang sentensya niya. Halos malaya na siya, legal na malaya. Bakit ka tatakas? Bakit mo isusugal na mabaril ka sa likod kung pwede ka namang maghintay ng ilang linggo para makalabas ng tuluyan? Bakit gagawin ng isang henyo ang isang napakabobong desisyon? Para maintindihan ang isip ng serpent, hindi mo titingnan ang pagtakas. Tititingnan mo ang matematika. Sino ba si Charles Sobraj? Hindi siya simpleng magnanakaw. Siya ang bikini killer. Ang serpent, isang serial killer at con artist na naghasik ng lagim sa hippie trail ng Asya noong dekada 70. Nilalason, ninanakawan at pinapatay niya ang mga turistang naghahanap ng kapayapaan. Pero ngayon, nakakakulong siya sa Tihar. At huwag kayong magkakamali, hindi ito ordinaryong buhay preso para kay Sobraj. Sa loob ng selda niya, mayroon siyang sariling radyo. May typewriter, nakakakain ng masasarap na pagkain na ipinupuslit mula sa labas. Hawak niya sa leeg ang mga opisyal ng Tihar. Mayroon siyang mga tape recording ng mga corruption at sabuatan ng mga warden. Siya ang hari sa loob ng kulungan. Pero ang palasyo niya ay unti-unti nang nagiging kabaong. Ang matematika ng sitwasyon niya ay brutal. Sa India, nakulong siya dahil sa pagnanakaw at paglason, pero hindi para sa mga pinakamabibigat niyang krimen. Ang totoong banta ay nasa Thailand. Doon, hinihintay siya ng warrant of arrest para sa 6 na kaso ng pagpatay. Kapag napatunayan siyang nagkasala doon, iisa lang ang parusa. Firing squad. Kamatayan. Tumatakbo ang oras. Oras na matapos ang sentensya niya sa Tihar sa loob ng ilang linggo, nakahanda na ang mga papeles. I-extradite siya ng gobyerno ng India pabalik sa Thailand. Kaya nandito ang kanyang problema. Kapag nanatili siya sa kulungan, siya ay ide-deport. Kapag na-deport siya, babarilin siya sa Thailand. Ano ang gagawin mo kapag ang mismong paglaya mo ang magdadala sa iyo sa hukay? Babaguhin mo ang mga patakaran ng laro. Paano ka tatakas sa isang fortress nang hindi nagpapaputok ng baril? Hindi gagamit si Sobraj ng dahas. Gagamit siya ng chemistry at psikolohiya. Sa loob ng ilang buwan, pinanano niya ang bawat detalye. Kailangan niya ng dahilan para makapaglapit ng pagkain sa mga gwardya. Ang perpektong dahilan? Marso 16, ang kanyang ika-42 kaarawan. Pero ang plano ay nakadepende sa isang napakadelikadong timpla. Nakuha niya mula sa kanyang mga koneksyon sa labas ang mga inireresetang sedatives, chloral hydrate, medazepam at largactil. Dito pumapasok ang henyo at ang panganib ng kanyang plano. Granular logistics. Hindi pwedeng hulaan ang dosage. Kung masyadong konti ang ihalo niya sa mga matatamis na peda, hindi makakatulog ang mga gwardya. Malalaman nilang nilalason sila, bubunutin nila ang kanilang mga baril at tapos ang kwento ni Sobraj. Kung masyadong marami naman, mamamatay ang mga gwardya dahil sa overdose. Kapag naging cop killer si Sobraj sa India, hindi lang ordinaryong pulis ang hahanap sa kanya, buong puwersa ng militar. Kailangan niya silang buhay pero walang malay. Dinurog niya ang mga pildoras, pinorsyento ang bawat gramo, hinalo ng maingat sa mga peda at sa isang basket ng ubas. Psikolohiya ang susunod niyang sandata. Sa kultura ng India, ang pagtanggi sa pagkain na iniyalok tuwing may nagdiriwang ng kaarawan ay isang malaking pambabastos. Alam ni Sobraj na ang kanilang pagiging magalang ang mismong papatay sa kanilang reaksyon. Handa na ang patibong. Sunday afternoon, mainit, tamad na hapon sa Delhi. Naglalakad si Sobraj sa pasilyo. Nakangiti. May bitbit na tray. "Kaarawan ko ngayon. Tikman niyo ang mga sweets na ito."
Una niyang nilapitan ang mga matataas na opisyal. Kumuha sila. Kumagat. Sumunod ang mga ordinaryong warden na may hawak na mga susi at baril. Ngayon, ang pinakamahirap na bahagi, ang paghihintay. Ang mga gamot na ito ay hindi gumagana na parang sa pelikula. Hindi ito instant. Kailangan niyang maghintay ng 15 hanggang 20 minuto bago tumalab. Isipin mo ang tensyon. Nakatayo siya doon, nakikipagkwentuhan, nakangiti, habang pinapanood niya ang mga mata ng mga gwardya. Bumibigat na ba ang mga talukap nila? Bumabagal na ba ang mga salita nila? Maya-maya pa, unti-unting nanghina ang boses ng Deputy Superintendent. Isang gwardya ang biglang napaupo sa sahig. Pinipilit imulat ang mata, pero tinraidor na siya ng sarili niyang katawan. Boom! Isa-isa silang bumagsak. Walang sigaw, walang putok ng baril. Tanging ang ingay lang ng mabibigat na paghinga ng mga natutulog na bantay. Hindi tumakbo si Sobraj. Ang pagtakbo ay nagpapakita ng takot. Naglakad siya. Kalmado siyang lumapit sa isang gwardya. Kinuha ang mga susi mula sa sinturon nito. Binuksan niya ang mga selda ng kanyang mga kasabwat na bilanggo. Sama-sama, naglakad sila sa mga pasilyo ng tihar. Lumabas sila sa mismong front gate. Sa labas, may naghihintay ng kotse. Sumakay sila at naglaho sa alikabok ng Delhi. Perpektong pagtakas. Ang aftermath. Pagdating ng mga otoridad sa Tihar Jail, bumungad sa kanila ang isang nakakahiya at nakakabaliw na eksena. Isang buong high-security prison na literal na natutulog. 7 gwardya ang nakahandusay, humihilik. Sumabog ang balita, nagpanik ang gobyerno, inilabas lahat ng warrants, red alert ang Interpol. Saan nagtago ang isang kriminal na pinaghahanap ng buong mundo? Tumakas ba siya pa Pakistan? Nagbayad ba siya ng peking pasaporte papuntang Europa? Hindi. Sumakay siya ng tren papuntang Goa, isang beach paradise sa India. Bumili ng motorsiklo, uminom ng malamig na serbesa. Hindi siya nagtago. Namuhay siyang parang turista. Bakit? At dito mga kaibigan, mabubunyag ang sikretong layer ng kanyang master plan. Ang pinakamatinding plot twist. Gusto niyang magpahuli. Balikan natin ang matematika. Ang Statute of Limitations sa Thailand, ang taning ng oras bago mawalang bisa ang kanyang mga kasong murder ay 20 taon. Patapos na ito. Kung mapapatagal niya lang ang pagstay niya sa India, mawawalan ng kapangyarihan ng Thailand na bitayin siya. Kaya siya tumakas. Ayon sa batas ng India, kapag tumakas ka sa kulungan, dadagdagan ng 10 taon ng sentensya mo. Tumakas siya sa Tihar para lang muling mahuli sa India para madagdagan ng 10 taon ng kulong niya doon para hindi siya ma-extradite sa Thailand hanggang sa mapaso ang warrant of arrest laban sa kanya. Ginamit niya ang sistema ng hustisya ng India para takasan ng death penalty sa Thailand. Hindi lang siya nakatakas sa kulungan, nakatakas siya sa mismong kamatayan. April 6, 1986, Okokeiro Restaurant, Goa. Nakaupo si Sobraj sa isang mesa, kumakain, kampante. Pakiramdam niya, siya ang Diyos na kumukontrol sa tadhana ng mga otoridad. Pero ang sobrang talino ay madalas nagiging kayabangan. At ang kayabangan ang bumubulag sa mga henyo. Hindi niya inasahan ng isang lalaki, si Inspector Madhukar Zende, ang mismong pulis na unang nakahuli sa kanya noong 1976. Naglakad si Zende papunta sa mesa niya, tumingin sa kanyang mga mata. Ikaw si Charles. Walang naganap na barilan, walang suntukan. Ngumiti lang si Sobraj, hinayaan niyang pusasan siya. Nagtagumpay ang kanyang plano. Nakakuha siya ng dagdag na sentensya, napaso ang warrant sa Thailand. Nang makalaya siya noong 1997, umuwi siya ng France bilang isang malayang tao. Pero ito ang kanyang ultimate downfall. Akala niya mas matalino siya sa buong mundo. Hindi niya tinantanan ang paglalaro sa sistema. Hanggang sa noong 2003, dahil sa sobrang yabang at paniniwalang untouchable siya, bumalik siya sa Nepal. Ang nag-iisang bansa na may nakabukas pang warrant of arrest para sa kanya. Nahuli siya. At sa wakas, bumagsak din ang The Serpent. Si Charles Sobraj ay isang henyo sa manipulasyon. Kaya niyang buksan hindi lang ang mga kandado ng kulungan, kundi ang mismo isipan ng mga tao. Nagawa niyang gawing sandata ang kalendaryo at ang batas. Pero ang naging lason niya ay ang sarili niyang kahambugan. Naniwala siyang hindi matatapos ang laro at palagi siyang may panibagong alas. Sa huli, kinain din ng ahas ang sarili niyang buntot. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Marami pa tayong gagawing mga deep dive at kwentong gaya nito sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, paalam!